Good day guys, sa video natin ngayon ay magkakaroon tayo ng initial review ng isang running shoes. Ito yung 361 Degrees Furious 2. So ang dami nagre-request nito sa akin dati. So finally nagkaroon din ako ng chance para mahawakan yung unit na to, matest. So bago natin simulan, disclaimer lang muna, itong sapatos na to, syempre hindi to pinadala sa atin ni 361. Mahina tayo dyan eh. So thankful tayo dahil pinahiram ulit tayo ng isang teammate ko, si Christian, para itest yung sapatos niya na Furious. So, gaya dati, yung Flame 3.0 sa kanya yun ang galing, pinatest niya sa atin. So, yun, kaya very thankful ako sa kanya. Gaya ng dati, almost fresh wear pa to, itong unit na to, nung pinahiram niya sa atin. So, ginamit ko to kahapon sa speed test lang naman, 5K. So, dahil ako po ngayon ay naka-off-season mode na ako, kaya 5K lang yung natakbo ko, tinesting ko to sa oval. Nakuha ko naman siya ng 19 minutes and ewan ko ba kung ilang segundo, pero including na po doon yung warm up, which is around almost 5 kilometer pace. So, mabilis pa rin yung takbo ko dito, lalo na kung hindi ko sinama yung warm up. So, yun, sa tingin ko naman, sapat na yun kasi ganun lang naman ako mag-test ng sapatos. Doon pa lang alam ko na kung pwede ko siyang gamitin sa race. Dahil itong sapatos na to, design to talaga for race day use or pwede naman speed session. So, sa tingin ko, enough na yun. So, simulan natin yung pagbusisi dito sa sapatos na to. So, simulan natin sa upper. Ang upper material nito is, kitang-kita nyo naman, sa lahat ng sapatos na gamit ko, ito na yung pinaka-breathable. So, kitang-kita na talaga yung medyas mo sa loob. So, may nakasulat dito, silk. So, malamang ito yung technology ng gamit ng 361 para sa gantong klase ng material sa upper. So, pag sinalat nyo po siya, para siyang may mga layer siya na tela. And then, sinusuportahan siya nitong mga layer ng parang rubber. So, ito, dagdag structure sa sapatos. Nakakatulong para suportahan yung paa natin. Dahil sabi ko sa inyo, halos wala talaga siyang ganong ibang suporta. So, ang nagdadala lang talaga itong mga rubber na layer dito. So, i-rate ko to ng 4 out of 5. So, bakit 4 out of 5? Dahil upper yung pinag-uusapan natin. Sa dami ng butas nito, magiging prone to, sigurado, sa dami ng buhangin, lalo pag ginamit natin sa road races. So, hindi ko siya bibigyan ng perfect dahil yun nga, lahat ng bagay, meron syempre pros and cons. So, yun yung cons nito. Tapos sa upper din, kaya hindi ko siya mabigyan ng perfect 5 kasi sa oval ko siya tinesting, yung sa cornering niya, pag, di ba, syempre medyo mabilis yung pacing, nararamdaman ko na yung daliri ko dito sa outer. So, nag-i-slide siya dito sa gawin na to. So, sa tingin ko, kulang ng support itong sapatos na to. Hindi siya sobrang ganun ka-stable. Feeling ko dahil pinagaan nila, nabawasan naman yung support na nakukuha ng paa mo sa cornering. So, yun. Kaya hindi siya 5 para sa akin. Pero nonetheless, 4, mataas na score yun para sa magandang upper. So, yun nga, wala naman ako naramdamang kakaiba o matigas. Itong tang niya maganda rin. Malambot. Mas malambot yung tang nito kaysa dun sa Flame. So, lacing system, parehas lang din naman. Yun din. So, ito, yung pull tab, kahawig na to ng 3.5. Ganito na rin yung sa 3.5. So, wala naman din akong naramdamang heel slippage. So, pagdating naman dito sa support ng sapatos, dito sa heel counter, medyo malambot po. Madali siyang napipiga. Pero pag naman dinin mo siya dito, malambot din. So, hindi ganun katigas yung heel support niya or yung heel counter niya. Okay naman, sa tingin ko saktong-sakto yung grade na 4 out of 5 para dito sa upper na to. So, punta naman tayo sa midsole. So, sa midsole, 2 layer ang ginamit nila dito. Yung isa, yun yung upper layer na naka-sandwich yung carbon. So, ito yung mas premium na foam nila. CQT Extreme. Ito yung mas premium, mas malambot. So, ito talaga yung mararamdaman mo na pag inapak mo yung sapatos. And then sa lower is yung CQT Plain. So pag tinignan mo ng taas, mas malambot talaga pag sinalat mo. Kaya ganun siya. Siyempre ito yung nag-absorb ng impact mo. Yung itong isa, mas matigas. So nagbibigay siya ng stability dito sa sapatos. Dahil naka-sandwich nga yung carbon plate sa loob. Malambot yung sapatos. Dihamak na mas malambot yung pakiramdam. Lalong-lalo na dito sa parte na. So kung ikaw ay isang mid-foot striker, ramdam na ramdam mo yung bounce tsaka ng cushioning dito. Pero kung ikaw naman medyo heel striker, so
dito hindi ko ganong nararamdaman. Meron pa rin, pero iba yung lambot pag handito kasi handito naka-focus yung CQT Extreme nila na foam. So, mas maraming parte dito. So, saan yun na mas malambot kung ikaw ay mid-foot striker. So, masasabi ko naman sa pakiramdam, pag suot mo to, masyado pong aggressive yung rocker nito. Ito, yung pagkaka-curve. Sa pagiging aggressive nito, nararamdaman ko na parang lagi kang pinupush na mag 4-foot striking. Yung parang dito. Which is, pag nag 4-foot striking ka, hindi mo ganong, ramdam mo pa rin yung midsole, yung bounce, pero nababawasan. So, ito ideal to dun sa mga runner na hindi masyadong gusto na sobrang matalbog. So, pag-iba po yun na mid-foot, dito ka, 4-foot, dito ka naglaland. Meron po kasi mga runner na ganun. Which is okay naman kung sa short distance mo ito tatakbayin ko na, mga 10K. So, kaya mo talaga mag 4-foot striking hanggang 10K na maganda. Na, ibig sabihin nung maganda pa rin yung form. So, para sa akin, itong sapatos na to, ideal kung ikaw ay mid-foot to 4-foot striker. Wala din ako naramdaman na hotspot sa mabibilis na pace, around 330 to 340s, yun yung naging average ko. So, punta naman tayo sa carbon plate ng sapatos. So, unang hawak ko pa lang dito, tinry ko siya i-bend nung natanggap ko. So, i-bend lang naman ng kamay, hindi ko naman binend ng ano. So, para sa akin, stiff yung carbon, okay naman, responsive. Pakiramdam ko lang na mas parang feeling ko mas malambot siya ng bahagya. Ewan ko lang kung nagkakabali ako ha. Or kung yun yung tamang natandaan ko dati nung bago pa yung flame ko. Pero feeling ko mas malambot ang gamit na carbon dito. Pero yun nga, responsive, maganda, mabilis. Talagang may propulsion na naitutulong yung carbon nito. So kung i-rate ko yung midsole, I will give this 4 out of 5. So, okay naman yung performance niya. Habi ko nga walang hotspot, mabilis din, responsive din talaga. Kaya nga lang, napansin namin na yung isang unit, yung isang peraso nito, dito ay nagkaroon ng sira agad. So, nagkaroon siya ng parang sole set. So, ito siya. So, which is hindi naman siya nagagahi. So, iniisip namin malamang sa cornering. So, dahil mas maikipot ito. So, nasa midsole pa rin tayo, wala pa tayo sa outsole. So, kung papansin, ang kipot nitong lugar na to, pero dito naman, malapad naman siya. So, yun, meron siyang dito, nasira. Tapos, nagulat ako dahil may nag-PM sa akin na kaibigan ko, dito sa running community din, na subscriber natin. Tapos sabi niya sa akin, nagpadala siya ng picture. Yun daw sa kaibigan niya, isang gamit pa lang, may sira na rin dito. Kaya nagulat ako, sabi ko, parehas ng issue nito. Pero mas grabe yung kanya. So, unfortunately, hindi ko na lang po ipopost yung picture dahil, syempre, PM yun eh. Sa pagitan lang namin dalawa. Pero may issue talaga siya dito pala. So, kayo, kung naka-experience na rin kayo dito, paki-comment nyo lang din kung nakagamit na rin kayo nitong Furious 2.0 at same issue na nagkaroon din ng damage dito. So, comment nyo lang po dyan sa baba. So, go na tayo sa outsole ng sapatos. Sa outsole, yan. Sabi ko nga, okay naman. Sa oval ko siya ginamit. Tapos nagamit din to sa concrete nung may-ari. So, una ko naman siya pinagamit eh. So, yun, halos wala din naman bawas dito sa rubber ha. Dahil ito pong PIBA base foam. So, automatic naman syempre magagalusan yan. Dahil exposed eh. Tapos ito, makapit din naman po. Ito, yan. Okay na okay din yung grip niya. Dahil sa oval, tinesting ko siya kahapon. Basa ang oval namin dito sa San Jose del Monte. Noong time na ginamit ko to. Makapit naman po siya. Wala akong issue sa grip niya. So, yun nga, makunat pa rin. Gaya nung sa plane na halos nagamit mo na. Parang wala pa rin siyang galos-galos talaga. Okay naman siya. Tapos, yun nga, lightweight din yung rubber. Dahil kinat na nila talaga yung ibang mga excess na hindi naman kailangan. So, kung i-rate ko tong rubber nila, I will give this 5 out of 5 dahil makapit kahit basa. Total weight nitong sapatos na to, this is a US size 8 na sapatos. Nung tinambang ko to, around 188 grams lang. Ito yung pinakamagaan na sapatos na nagamit ko as of the moment na nire-record ko to. 188 para sa isang peraso. So, magaan talaga siya. So, ang fit naman ng sapatos na to ay parang Nike yung fit. So, hindi siya maluwag dito sa toe box. So, ako naramdaman ko, payat po talaga pa ako. Talagang payat siya. Dito, naka-side na agad yung mga daliri ko sa paa. So, yun nga, ang payo lagi. Kung wide foot kayo, half size up
ang piliin yung sizing para dito sa sapatos na to. Pero ito for me, true to size to ha. US 8, pasok na pasok sa akin to, tama-tama. Kung tatanungin nyo naman ako kung saan ko maaaring gamitin yung gantong klaseng sapatos, para sa akin, itong sapatos na to, much better to sa mga shorter distance. Dahil nga dun sa pagkaka-design, tapos sa pakiramdam, so yun nga, mid-foot to 4-foot striking, para sa akin, siguro longest na nito 21K para sa akin. So, parang hindi ko siya gagamitin sa 42K. Tapos, para sa akin, mas mabilis kasi ito eh. Para sa akin, mas okay to, mas tugma to sa shorter distance. Siguro around 5K, 10K. Longest na yung 21K. Pero syempre, hindi naman ito tatanggi kahit suot mo sa 42K. Pero syempre, personal preference ko na lang dahil yun yan. Nakakatakbo naman ako ng mas mahaba. Sa price point naman ngayon, nasa recording, pag ginamitan natin to ng voucher, around 4,500 yung sa Shopee account ko, makukuha ko siya ng ganung presyo. So, overall, satisfied naman ako. Maliban lang dun nga sa issue dito na nagkakaroon ng tuklap. Tingin ko yung stability ng sapato. So, medyo hindi siya ganun ka-stable, lalong-lalo na sa cornering. Yun lang naman yung mga issue na naramdaman ko sa pagsuot nitong sapatos na to. Still, maganda pa rin, magaan, mabilis. So, breathable. So, yun, pasadong-pasada yung sapatos na to. So, yun doon na po magtatapos yung initial review ko dito sa sapatos na Furious 2.0. Kung nagustuhan nyo po kung paano ko na-review yung sapatos, paki-like nyo naman po yung video. Paki-comment po kung may question kayo or anything na experience nyo dito sa sapatos. So, muli po, sana paki-share nyo po yung mga videos natin sa mga running friends natin para lalo pa po lumaki yung running community natin. Muli po, maraming po salamat sa lahat. God bless po.